balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola. Nagbabalik ang Karambola. Kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Okay, ito ay panahon ng subsidy. May subsidy sa bigas. Subsidy/ayuda. Panay subsidy. Ang ating posisyon dito sa Karambola, yung ginagamit dyan sa subsidy. Halimbawa yan, subsidy sa mga retailers. Kunin na yung gamitin yun at bumili ng bigas at labanan niya mga importers na yan. Kung 7 billion, payat yun sa subsidy. Kumaga, yung mga retailers hindi ang malulugi sa kanila dahil sa price control na yon ngayon na ito, hindi lang 7 billion. So, will that make a dent? Yung 7 billion na yan. Sa estimate po ng mga think tanks, malayong malayo. Hindi aabot yan. So, yung pera na yun, masasayang lang yun at hindi naman masosolve ang problema. Kumbaga, malulusaw lang. Sabi namin, gamitin na lamang yan to compete in the market for the government to get into the market. Yep. Ang inaano ho ang pinaplano ng ating presidente, government-to-government importation. Nakipag-usap siya sa Vietnam. Oo. Kung meron ng bigas ang gobyerno, pwede na silang lumaban sa merkado. At gagamitin na pera imbes na gamitin sa subsidy. Okay. Another subsidy po, yung fuel subsidy. Yung Department of Transportation bibilisan na nila. Bibilisan na. Na-announce ba yan? Yung mga ganyan. Wala yan. Bibilisan na namin. Yan yung mga dapat na mararamdaman na lang, binibigay na. Ikaw naman. I-announce mo pa. Para magmukhang may ginagawa siya. Oo. Nangangako po, bibilisan na raw nila ang pagbigay ng fuel vouchers Ay. sa mga public utility vehicle drivers. Yan po yung mga driver ng bus, driver ng jeep. Ang tricycle ba kasama rito? Local government kasi yan. Ang malamang yan, yung subsidy na yan, mapunta lamang sa operator, hindi naman sa driver. Yan ho ang Kung umabot. 3 billion daw yan. Payat din yan. Payat yan, liit yan. Na-approve na raw ho yan nung Biyernes. Yang 3 billion subsidy sa mga drivers. Payat itong 3 billion na to. Ang sinasabi ho ng mga drivers, yun na nga, kahit nabilisan nyo yan, hindi naman kasya yan Yung epekto niyan, parang epekto ng raid sa warehouse. Ang Optics yan. ang sinasabi All po, inches. Na pwedeng mag-backfire pa sa'yo. puro pasikat lang ito. Ayun, yun yung word, pasikat. Pasikat lang, meron kaming ginagawa. Parang ano yan Alam mo dati, Kunwari. nasa negosyo kami, industriya ako ng tubig. Yan ang number 1 na natutunan ko. Huwag kang maglalabas sa radyo, sa TV, mag-a-announce. Darating na ang 24 hours na supply na tubig sa inyo. Kung hindi dumating. Kailangan Kailangan matikman dumating muna muna. nila. Then, tsaka ka lalabas. Kita nyo, may 24 hours na kayo. Ngayon ho. Pero ingat ka rin doon. Ang next na sasabihin, dapat umabot ng second floor. Hindi yung nato ka na sa metro. Never announce something na wala pa. Correct. Yan po. Sisingiling ka Sinasabi nila, aabot daw sa 6,500 to 10,000, 6,500 to 10,000 pesos ang fuel subsidy. Sinasabi ho ng mga tsuper, ng mga operator, ang laki na tinaas ng presyo ng gasolina. Sunod-sunod. Sunod-sunod. Okay. Kasi ang world prices ng langis, tumaas din. Pumapalo na sa mahigit na $80 per barrel. Mataas po yan. Malaking itinaas siya. Kung maabot na kasi ng $80 per barrel, More than. pwedeng isuspend yung excise tax. Ayun na nga. Ayun na nga. So, nasa ano yan? Wala hong tayo naririnig
na ganyang measure. At ang dahilan Dapat dyan, nga automatic yun eh. dapat automatic. Kasi ano yan shock. Kumbaga, Yes. yung merkado na nabibigla sa pagtaas ng presyo. So para maiwasan yan, nasa batas, sinabi nga ni Attorney Trixie, automatic suspended ang Excise tax. excise tax. Okay. Okay. Makakatulong yun. Yung increase in excise tax. Kaya ang gagawin nila, kukoleksyonin yung excise tax, tapos i-distribute sa driver. Kasya ba yun? By the way, paano pag-distribute? Yun ang hindi pa natin. Iba pa yan. Okay, sorry. Yun ang hindi pa natin Ayan alam. na naman I'm asking tayo. Ayuda the pa rin difficult question nag-aano. first. Sorry. Yun ang hindi pa natin Muna alam. tayo Alam sa... nyo, one of these days, tatalino yung middle class at sasabihin, teka muna ha. Yung mga mayayaman, tumitiba-tiba sa, sa negosyo nila. Kasi no matter what, yung mahihirap, nabibigyan ng ayuda. Kaming mga nasa gitna, Kamuna. karga natin yung tax na karamihan sa atin, Wala karga kang natin iwas yung tax na pinambabayad ng ayuda Kaltas na sa sa'yo. pangsisweldo ng mga opisyal na nagpoprotekta lang nung dalawang extreme ends ng Oo. ng lipunan. May disconnect. This. Malaki ang disconnect. Mahigit 1 milyong daw ang mga bibayayaan nitong subsidy na to. Ang kalkulasyon nila ay 1.36 million. Babalik ako doon sa tanong mo. Sa ganyang kadami, ang bibigyan mo, paano mo i-distribute yan? Eto pa, ang mamamahala daw po niyan ay walang iba kundi ang paborito ni paring Jonat na Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Land Transportation Franchising and Regulatory Board. LTFRB. LTFRB. Sila po magdi-distribute ng subsidy sa mahigit na 1.36 million. May kapasidad ba ito? Paano gagawin yun? 1.36 million beneficiaries. Paano nilang nalaman nyo? May listahan na ba sila? Meron daw. Ang LTFRB? Kung sinong magkakaroon? Pag kolorum ka, wala ka. Okay. Technically. Pag kolorum kang driver, hindi ka naman tao. Hindi mo kailangan ng tulong. Correct. Ganun ba? Kaya nga may kolorum dahil hindi nyo inaayos yung sistema nyo dyan sa LTFRB. Okay? Eto, aasahan nating magpamigay ng ayuda sa 1.36 million beneficiaries. Yung kapasidad nila nga sa pag-ayos ng mga franchise, ng mga rota, kaduda-duda na. Paano natin maaasahan to na maayos na trabaho ang ibibigay ang gagawin dito sa pag-distribute nitong ganito kalaking task? Malaking trabaho to. Yun ngang pag-ayos ng franchise, hindi magawa na mga ruta. Baka dapat i-privatize. Kasi dalawa lang naman yung mga nakikita nating solusyon lately. Ayuda o privatization. Okay. Ang mukhang lumalabas na paraan para mabigay ng LTFRB. Mukhang ibibigay sa mga operator. In the hope na ibibigay sa driver. But of course, hope is not a strategy. Oh? Really? Now, sabi ni Napoleon. So kung may operator ka at meron kang operator ako at may mga driver ka, bahala ka na sa kanila. Okay. Sa mga operator daw ibibigay. Kasi ang and of course, since I'm a merit-based management operator, yung masisipag lang ang bibigyan ko. Ang kakilala ng LTFRB. Okay. Yung mga operator. Correct. Sila yung listahan. Hindi naman yung driver Yun siguro meron silang listahan. Etong akin ito yung aking analysis lang. No? Hindi natin alam na yan na nga ba. Mukhang gano'n ang mangyayari. Ibibigay sa operator. Sa mga ano pa lang po yan,
public utility jeepney lang. Pero modern. So yung mga dyan sa, Yung sa Washington, hindi pa dyan sa nag-EV. yung mga jeep hindi pa pwede. Hindi Hindi pa. Hindi kayo. Wala kayo subsidy. Pero kasi kaya sila hindi nagko-convert kasi wala Dahil silang wala pera. silang pang-convert. Wala pa sila nung ano. Kasalanan nyo yan. Ba't wala kayong pera? Kasalanan ba namin maging mahirap? Ayan. Kasalanan nyo Maging yan. baka. Ba't kayo walang pera? Okay? Yan na po Kasalanan ang niya, policy hindi kayo ng nag-jeepney. DOTR. Kaya ako Sa nag-Amerikana na lang LTFRB. eh. So, At saka hindi yung na rin mga ano, modern UV Express. Yung mga payat na bus. So, UV. kumbaga, Yan po 10,000 daw ang ibibigay sa kanila. Okay, 10,000. so tutulungan natin yung may kaya. Ayan. Yung mga Kasi may kaya. the rest na Na sinasabi walang mo. kaya, na dukha, na 6'5 lang kayo. 6'5". Well, 6'5 lang. Second class citizen kayo eh. If, Kumbaga, etong mga modern, mas malaki ang epekto sa kanila ng fuel price. Sa inyo, maliit lang naman ang epekto ng fuel price eh. sabi. Sino may sabi? Hindi po pantay-pantay. Yan ang sinasabi natin. Kasi tayong mga nasa gitna, walang subsidy. Okay. Yung mga delivery riders, okay, hindi rin po nag-i-increase ng singilya mga yan. Makakatanggap daw ng 1,200. Next naman, tutulungan sa- pa natin yung East Monopoly. Ay, okay. Sa kanino bibigay yun? Direkta sa rider? O direkta hindi, kasi Alam eh, syempre, paano mong bibigay paano yun sa bibilangin Domino? yung mga ano? So, Bibigay mo sa dun Grab. Hindi na kailangan ng Grab. Baka i-announce ng May utang pa nga yung Grab eh. Hindi kailangan para ma-announce ng PCO daw. Magpe-press ko na naman sila sa Malacanang. Yun ang espesyalidad. May utang pa nga yan. Hindi Kasi pa yun nga ang espesyalidad hindi ng pa niya ating nasusuli yung ano secretary. nila eh. Alam niya yung nangyayari sa Grab. Ay, make sense. Naiiyak ako. Yung mga tricycle driver po, pinakamababang klase yan. Yan ang lowest rank. Tricycle, LGU kasi. Ayan toda. Hindi sila. Pero 1,000. Meron. At kanino bibigay? Ayun ang problema. Sa- Alam mo niya, LGU. LGU. Ako. Ilan ang tricycle driver sa buong Pilipinas? Oo. Bawat pupuntahan ko may tricycle eh. Oo. Kasulok-sulukan na town, meron tricycle. Oh. Maaabot kaya yan ng subsidy na? Uunahan ko na kayo dyan sa Paranaque. Yan sa, 1,000 nga mo. 200. 1,000? Hindi, isa lang ang ibig sabihin ng Ano yung maraming didikit? Doon sa Better Living, patay kayo dyan. Dito. Hindi, isa lang ang ibig sabihin pagka marami ayuda. Malapit ng eleksyon. So, either way, ano yan, whether umabot o hindi, gawa yan ng eleksyon. Okay. Election na to? Baka maging Oo, kaya masigasig. palang naghahanda Maging masigasig na. ang pagbibigay ng ayuda. Oo, tsaka dumadami na yung mga TV appearances ng mga re-election. Alam mo, ang problema, si doon sa 4P, ginawang ano po yan eh, weaponize. Political weapon. Ay, oo. Yung mga malapit kay Mayor, yung mga boboto kay Mayor, yan ho nagkakaroon. So, Parang- hindi pantay-pantay, kaya merong criticism. Nakita Just sa niyo ba? programa na yan. Nag-viral ito sa ano. Hindi ko alam kung bakit kailangan. Pero yung isang taga-barangay, citizen, no? Pumunta siya sa barangay para magpapirma sa kanilang punong barangay ng Certificate of Indigency. So kailangan to sa mga programa o kaya yung iba Okay. kaya sa enrollment and so Okay. on. So dun sa video, kitang-kita, kinuha ng barangay, punong barangay, tapos pinunit niya. Dahil, Kasi kontrapartido daw yung humingi. Ayo. Yan ang pinakamatinding example ng video. politicization. Okay. Video, tapos sinabi pa niya, pakita niyo yan, gumaganon pa. Ito sabi ni James, sana daw araw-araw na lang eleksyon. Trixie. Total, Eh, para hindi nga mabigyan daw sila ng ayuda. Hindi nga yung maabot sa atin. Ay, hindi umabot! hindi nga lang ito. nasa Baka social election. media. Middle class tayo. Hindi Hindi aabot hindi yan, tayo makikinabang dyan. Okay? Buti kung makiat dyan sa atin. Ang masama pa nga yung sinabi mo, yung hindi, kontra siya dun sa particular, yung
Incumbent Kapit. siguro yun, ano? Di ba nangyari yan nung Iyan panahon na ng nga Typhoon nga. Yolanda? Di ba ganun ang nangyari? Yun lang ang kataka-taka sa policy na to, attorney and parang Joel. Gagastos tayo ng 3 billion pesos and it doesn't solve the problem. Doesn't even mitigate the problem. Ah, Kasi hindi mo ho. naman maiibsan eh. Kumbaga, just to please the mob. Yan po ang... No, it doesn't even please the mob. It doesn't? Eh kasi sasabihin Pleases a nila, portion of ano to? It pleases us, Ang laki ang ng tiny lugi sector namin. of the mob. Halimbawa, yung ayuda sa mga retailers, sasabihin nila, ang laki ng lugi namin, bibigyan nyo kami ng 15,000 Magsasara na lang. kung umabot. Kung umabot. At kung umabot ng buo. Eh sa ngayon, hindi sila makareklamo dahil parang wala pang umaabot. Bibigyan ka na nga Kasi ng sa ngayon, pangako pa lang. Ayan. Pero hindi, bibilisan na raw nila, sabi ni DTI Secretary. Nangako na siya, na bibilisan na nila ang pagbigay. Uy, salamat naman. Bibilisan niyo yung pinangako ninyo. Tapos, bukas ho, magtataas na naman Oh, no. ng presyo ng fuel. Yan ang sinabi ng mga oil companies. Okay? Ang diesel daw, baka 40 to 60 centavos per liter. Yan. Aray. Yan ang ginagamit ng mga public transportation. Ang hindi natin nakikita, ang daming issue sa ating transportation. Pangunahin na dyan yung pagtaas ng presyo ng langis. Pero wala tayong nakikita. May bago ba tayong project para sa mga public transportation? May bago ba Yun tayong na nga mga tren? Ay, Merong mga speaking of which, Nasuspend daw ang matitigil daw yung Makati. yung subway sa Makati dahil Kasi, sa agitan nila ng Taguig. Kasi yung isang portion ay nasa Taguig na. How does that work? Okay, again. Hindi, ang kontrata kasi, parin Joel, Ay, isa? it's between the private company and the city of Makati. Correct. Okay. Ngayon, Pero kung yung subway, papunta ng BGC, Oo. at ang mga sembo-sembo na yan, EMBO, the EMBO po, yung enlisted men barrios. Marami yan Pembo, Sembo, kung ano. Hindi nasakop ng Makati. So, thus, ititigil niyo yung... Hindi na covered ng contract. Look, but lagi naman gano'n na. It's not as if... Hindi, ganito lang. Di ba meron sa Chicago yung paikot lang, yung dun loop. Yung loop. Wow. Hindi, okay yan kung gano'n. Kung dito lang tayo sa Makati, hindi. Loop lang yan Tatawid sa ka sa BGC talaga, tatawid ka sa Hindi viable Oo. kung hindi kasama ang BGC. Oo, siyempre. Pointless actually. Pointless yung Fairbox. Bali wala yung subway. Fairbox matrix tinatawag yan. So, ang solusyon, kailangan makipag-usap din itong private sector na to sa Taguig. Wala ba silang... Another gastos. Ay, I mean, that's infrastructure building, government relations. Makipag-usap kayo, tila mayor din. aba, usap-usap na lang ba yan? Para sa bayan. Non-impairment. Puso. Ay, hindi pala Yan yun. ang gusto sa kaseo, pare. Or pwede nilang idulog sa hukuman. Ganon? Ano tingnan sasabihin? natin. Ay, kasalanan ng Supreme Court ruling ito. Ano? Tingnan na- Tinuro mo pa. Motion for clarification of judgment. Sir, Pwede does this yan. O include... kasama ba dito? O pwede adapt na lamang ng Taguig yung kontrata na ginawa ng Makati. Pero kailangan may actual case. Halimbawa, demanda ng private sector ang City of Makati kasi meron din silang may Lumabas na yan. Lumabas na ng kapital yan Naglabas na ng kapital Oo, yan. Kaya nga. So, Kumbaga, namuhunan na yan. May dahilan sila, kamo. may dahilan Nagbayad pa nga ng right of way ang mga yan. Nagsimula na. yun. Baka hindi lang right of way ang binayaran yan. Ang worst. Marami pang ibang dapat bayaran sa... Kaya, naalala ko yan, nag-PR Blitz. Right, that's another thing. Hindi lang yung pagpupunta ka ngayon dun sa may malalaking, sila, yung billboards talaga. Na nandun of course, si Hizono, si Abby, na ito na. Yun! nasa Makati yan. Tato na kami! Dumarating na kami! Ang dami nilang problema dito. Eto, kumbaga, sinasabi po ni Trixie, yung solusyon natin sa mass transport, may problema din. Okay. Alam mo ba, subway construction na yung subway ng DTOTR, it's also facing problem. Because? Sa ilalim, yung paghukay. Kasi ano yan, boring machine. Yes.
Hindi nila na-anticipate yung may mga ano ko to, nakabara. Oo, yung Merong yung soft bato, clay. Soft soil. Yung, hindi nila ginawa ng geodetic meron din study. siguro, pero hindi mo naman makikita lahat. Lahat. Mali So, sila. normal yung may... Alam mo, dapat kinuha nila dyan. Si Cillian Murphy. Sino yun? Yung lumabas sa Oppenheimer. Kasi sa Peaky Blinders, yan ang Cillian. trabaho niya. Umuhukay sila sa ilalim. Cillian Murphy, oo. Pero pag Ang tinamaan niya... solusyon natin, sine. Oo, sine. By the way, hindi. Kesa naman pangako. Silver lining. Meron? Yung LRT extension papuntang Cavite. Hindi, ito nakakatawa. Aldo, kaibigan natin si Ping Alfonso, magtatayo doon sa sukat, di ba, yung station. May nagpaskil nung ito ang stasyon. Pero artist, rendition. Yung computer graphics. Again, another lesson yan sa social media. Huwag ka magpo-post ng ganyan. Ito na yung trend, pinagbabanatan na sila ngayon. Hindi totoo yan. Siyempre, hindi po totoo. Pero, huwag muna. Marami naman hindi totoo, maski sa traditional media. Sana nag-teaser na lang sila. Nag-teaser na. Parating na po. Yan. Hindi yung may rendition, tapos meron pa yung pamilya, naglalakad sila, nakangiti. Ako sabi ko po. Ano to? Real estate. Ginagawa sa mga Real estate condo. talaga. Condo. Speaking of condo, meron akong storya pala. Ano? Sa developments. Alam niyo yung Santa Ana? Well, sa Taana, yes. Diyan sa Manila. Historic po yan. The Old Kingdom of Namayan. The Old Kingdom of... Namayan. There's such a thing? Yes. Oh my God. I did Katabi not niya know. yung tondo. Pero actually, magkakamag-anak sila. Okay. Namayan, Namayan. 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 So, ang buong district of Santa Ana is considered an archaeological site. Okay. Diniclear yung simbahan na National Cultural Treasure. Okay. Especially, yung The Old Santa Ana Church? Yes. Luman-luma yan. Simbahan dyan, Pero ang liit ng ground, Oo. Nakasagad na sa kalye. Alam niyo ba, nung ginagawa yung parking lot nun, Okay. pagkuhukay nila, ang daming may mga gold artifacts, may mga banga na may human remains, may gold, may Dating back to, so na-imbestigahan 'yon. So na-establish nga na ito ang one of the kumbaga the capital of the Kingdom of Namayan. So actually anywhere sa buong Santa Ana maghukay ka ng konti. May artifacts? Oo, tsaka intact. May mga jars pa ngayon. Pag bumabaha doon, may mga lumulutang na... Talaga? Na Pwede kunin yun. Ang ganda, no? Hindi nga dapat Dapat i-report muna sa museum. Okay. So, At all other developments pag ganun. May problema sila kasi as usual, gaya ng dati naming problema, may nagtatayo ng kondo. Ay! SunTrust. Condo po trumps everything. Anong culture? Ang daming wala. Ano? Wala yung consultation, walang clearance sa NCCA and all that. Inariba lang nila, in Morangkada Okay. sila, and they started SunTrust. na Dati, Anong kumpanya? SunTrust. Mega World yan. Hindi ko na nga sinasabi mo. SunTrust. Ganun ba? SunTrust. Meron SunTrust. kasing isang condo nun, and I was still with the NCCA, na challenge namin. So napilitan sila, bago mag-build, maghukay yung UP School of Archaeology. Hukayin muna, tingnan muna kung meron mga laman. At meron. Kasi Santa Ana yan. Meron yan. sigurado. Because the whole district is declared an So ano nangyayari dito sa bagong condo project? Walang ganon. Tumuloy sila. The worst part is malapit kasi ito sa simbahan. Hindi ba kapag mag-condo ka, maghuhukay ka din? Yes. O di, pahukay mo na lang sa mga archaeologists para libre hukay ka na. Mababaw lang yan. Mababaw lang yung French namin. At saka doon, konting hukay mo lang, ang dami mo nang makikita. Di tsaka bro, teka, ikaw naman, ang paghukay ng archaeologist, iba sa paghukay ng real estate developer. Paano? Yun itatraktora niya yun. Bara-bara yun. Napanood mo ba si Indiana Jones? Talagang chinichisel. Binabras pa yung mga maingat na Ihipan maingat. pa, Hindi yata tugma
simbahan. Yung simbahan ng Santa Ana, Oo. merong yung pinaka-importante na portion doon, yung tinatawag na kamarin ng Birhen. Aha. Kasi 'di ba sino ba yung patron saint nila? Patron Our Lady of Yung likod nun, yung parang tinatawag lang kamarin, yun yung parang dressing room niya. Aha. Yung room na yon is about 200 years old. Okay. Uy. Intact lahat, pati yung mga the floor is original, everything is there. Sa kakahukay at dahil sa matindi yung ground shaking, Kasi nasisira gumagamit ka ng heavy equipment Oo. dyan. yan, nasisira yung kamarin. Tawag nito, yung hammer. And very Parang recently, jackhammer. sabi, may damage na Oh yung my. kamarin. So, Paano parang hindi yun? tumitigil. Pwede bang habulin yung developer? Pag Yun ang ginagawa. May asosasyon ang Santa Ana at lumalaban sila. Okay. So, i-report namin yung developments as it happens. More often than not, ang nangingiral dyan, yung may pera eh. Oo, at ang sasabihin pa dyan is, ito yung pinakakalaban namin sa andyan na yan gumastos na sila eh. Ano? Gumastos kayo. Hindi lang Dapat yun. nga kasuhan kayo eh. Attorney, what we will do is we will put an architectural design Ayan na which naman will po. incorporate the old world charm at heritage ng Alam mo yung statement lugar na yan. old world charm Hindi, doesn't really apply to us. Because the old world is Europe. Magkakaroon sila ng running of the bulls na monumento ron na makikita na ang heritage natin sa Spanish at Subukan nila yung argumento na yan sa hukuman. Tingnan natin. Hindi tatanggapin dyan. hindi tatanggapin ba yan? Well, yan ay assuming na umawat. Pero nasa hukuman ngayon. The good news is they are in court. But there are other cases in the Philippines na ganyan, na historical or cultural, sabihin na natin, na kumbaga, napapailalim sa interest ng mga malalaking negosyo. Bakit hindi pwede bang magkaroon ng awareness sa big business? Pag mga ganyan, wag na natin galawin. Yun ang hindi ko rin naiintindihan. Diba? Trouble lang yan eh. May batas na eh. Dalawa na, may bago pang batas. Yung So, meron Bakit nila ipagpipilitan, Trixie, na manghiral sila doon, alam naman nila may problema. malaki ang role ng LGU. Actually, at saka Kasi Kung ako negosyante, umanga lang controversy yan eh. correct. Bakit ko gusto ng controversy, mapupulaan ako? I have a reputation to protect. Di ba? Well, sige, Ba't gusto pa nila yung ganon? Tapos dadaanin nila sa PR. Santa Ana, yung kamarin? yung organisasyon nila, yung Meron silang samahan. It's led dapat yan, by, suportahan yan. May constitution Yes. sila sa LGU rin, I suppose. yung barangay, suportado sila. Kasi alam nila na ito yung tourism, I'm optimistic sa efforts nila kasi usually maliliit na ganyan. Hindi silang Di, basta Pero katampi may mo yung tanong barangay, dito, malaking Trixie. bagay din yun eh. Paano daw yung paghuhukay kung science-based? Science ang archaeology po. Science na po yun. Hindi na kailangan ng DNR dito. In fact, the DNR relies on the archaeological investigation. The DNR. Required yon sa issuance ng Environmental Compliance Certificate. Ayan. Pero we're losing the war. Bakit nga nakalusot na naman sa DNR? Of course, we're losing the war. It's because you're not even participating. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 9:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola. Kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Papanood po kami sa aming, ito ay test broadcast namin. Huwag pong kakalimutan na i-check ninyo yung DWIZ app. We're still live on our app. Meron pa rin po kaming app at huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe sa aming Yun. Facebook Sa Facebook page rin kami. and YouTube Follow, like, live streaming. Kasi masaya po yung comment section namin pagka pag masaya nakita to, niya. masaya. Daming sutil. Marami ba? Ang test broadcast namin ngayon ay mapapanood sa Alio 23 sa Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, and TV Plus Channel 27 at GMA For the Box Channel 32. Yan. Rescan lang po pag hindi yan lumilitaw sa inyong digital TV devices or TV receivers. Malinaw na po. Rescan, Alio 23 po kami.
Kaya ang ganda ng background. Nasa studio na kami, hindi na kailangan i-describe ang suot ni attorney. Anong hindi? Yung mga nakikinig sa radyo. Ay, yung nga po, naka-skirt siya. Pero Yes, yung kanyang sapatos, yung makintab na leather. Ayan. Tapos yung kanyang damit, black. Pero yung sleeves, striped black and white. Yun. Katerno nung kanyang necktie. Ribbon. Ribbon na tawag niya. Neck and tie nga eh. So, ribbon. Ribbon na hindi ko niribunan. Meron lang tanong dito, Trix. Kung alam mo pala kung ano nangyayari dyan sa art, sa culture scene na yan, ba't di mo na lang tulungan yung NCAA? NCCA. National, ano ba? Commission on Culture and Arts. National. Dati kasi, nasa listahan pa ako ng mga lectures. Kasi nga ako yung nag-draft ng batas. May listahan sila niyan. Oo naman. Alam na, kilala naman nila ako. Dati naman akong commissioner. Okay. Ng NCCA. Pero ngayon, hindi na po nila ako kinukuha as lecturer. Dati kasi all over the country, kilala ko na. So hindi mo na Hindi na ako na-ask. Hindi mo na Hindi na po. Kahit miyembro pa rin ako ng National Committee on Monuments and Sites, hindi na rin ako ni Ayaya. Pagka Kumbaga sa sandwich, pag hindi mo kinontak yung 717 Delhi, hindi ka Meron pa. Tama, nasa-segue ko pa yun. Merong nag-request sa isang kaibigan ko na Okay. Konektado pa sa Malacanang. Nire-requestan daw siya madalas na sana naman daw po ang mga maging opisyales ng ating mga cultural agencies ay yung bihasa sa kultura. At wag po sanang gamitin na tapunan ng mga political accommodations. Hindi ko sinasabing gano'n ang nangyari. Pero dun sa last administration, parang gano'n ang nangyari. May mga issues pa. Pero ang mahalaga, kilala naman din ng sektor kung sino yung mga kailangan doon or sino yung mga bihasa. Sana naman, hindi naman kailangan din ako pero marami pong hindi na nakaka-participate dun sa maganda kasi ang setup ng NCCA. Malaki yung private sector participation kasi karamihan ng mga bihasa ay nasa private sector. So, medyo nagulo-gulo yung batas dahil nga gawa ng gusto ng National Museum, may sarili silang batas. Gusto ng NHCP, may sarili silang batas. Samantalang, ang konsepto nun is eventually mag-evolve siya para isa na lang yung ahensya. Tapos yung ibang mga ahensya under that para mas madali yung responses. Ang nangyayari is kailangan ng coordination. Yung coordination na yun, hindi mo na i-enforce yan Pag sinabing, umattend naman ako ng meeting, coordination na yun Ganon? Kahit wala kang nilabas na any activity. Kahit di ka nagsalita sa meeting? Oo. Pero may per diem. Oo. Nagdaya. Pero ano criteria niyan? One, may passion ka sa historical heritage Pinag-aralan. culture. Ideally, may pinag-aralan. Kung mahilig ka sa mga modern condos, glass and steel, parang... Hindi, art rin naman. Naalala ko, Trixie, ito. Ang dami, nire-research ko kasi ang Banawe. Rice terraces. Yung mga rice terraces sa North. Banawe lang. Ang dami kasing claim. Kung ano-anong contradictory claims diyan. Gaano ka tanda na yan? Sabi nung una, 2,000 years old. May mga nagsabi ngayon, carbon dating daw. 1,000. Panahon na ng Kastila nung ginawa yan. Hindi, mga 1,000 naman. Ish. Meron ako nabasang claim Na sa carbon dating, nauna pa daw yung San Agustin Church dyan. Ano yung kinarbon date nila? Yun na nga ang kailangan kong alamin sa research ko. Hindi. The point here is, Alam ko yan kailangan niyang authority natin sa culture and arts. Sila po ang mag-establish ng facts tungkol sa mga ganyan. Yan pong Banawe. Isa-isa nating pride. Tawag dyan, 8th wonder of the world. Hindi naman isa-isa lang. Marami naman tayong pride. Hindi, 8th wonder of the world ba sila? Kasi ano ba yung 8th wonder of the world? It's a tourism declaration. It's a taguri lang yan. Ngayon, UNESCO yan.
World Heritage Site. World Heritage Site, UNESCO, na naging endanger. Kumbaga sa species, endangered species, endangered yan. Ang dami-daming claim kung mababasa and everything. Ano ba talaga yan? Okay, ganito. Once and for all, ang ating mga otoridad should establish ano ba talaga yan. Well, allegedly, the study na ginawa ng National Museum, yun ngayon yung prevailing. Pero hindi pa on board ang School of Archaeology ng UP. Okay. Ganito yan. Matagal na yung, as far as we know, matagal na ang rice terraces. More than 1,000 years old. Okay? Some say merong 2,000. Yes. Yun yung initial Bakit may estimates. lumabas na Ang ginawa ng National Museum, naghukay sila in one area. At what they believe is supposed to be one of the oldest sites. Okay. I think sa Kalinga sila naghukay. And ayon sa kanilang pag-aaral, base dun sa mga artifacts doon, or base dun sa structure itself, based on their dating, ito ay less than 1,000 years old. Ngayon, the reason hindi pa nasisettle yan ay dahil base lang sa isang study ito. Ayun. Yung pinaka-recent. Although, ang problema nga, ang dami na nag-claim na yung sinabi ng National research Museum. na yon, yung fact. Yun ang problema natin. Ang kaalaman kasi natin, like with any science, nag-i-evolve yan with information na dumadating. Okay. Halimbawa, yung hukay na 750,000 years old na tinatawag nating dinner party na may rhinoceros. Okay. The elephant in the room. The rhinoceros in the room. The rhinoceros. 750,000 years old yun. Of course, that doesn't date the terraces. Pero, ibig sabihin, may mga tao na nun. Noong Or, 7,000. anong klaseng tao, hindi pa tayo sure. Kasi di ba iba-iba yung species ng tao. Tayo, Homo sapiens, yung nasa Cagayan na nahanap ay Homo luzonensis. So, tayo, Ibang species hindi natin alam kasi wala tayong bakas ng human remains. Meron lang tayong nakita ng mga buto ng rhinoceros na mayroong tapyas-tapyas na ginawa ng stone tools or ng tools. Okay. So alam natin na human or human type species ang gumawa nun, ang naghunting at nagbaklas at So kung meron ng as early as 7,000 years, 750,000. 750,000 years, meron ng tao rito. Hindi ka takatakang mahigit 1,000 taon na yang rice terraces. Kasi may tao na eh. May tao na ng 7. Kapag may tao na, kailangan kumain yung mga taong yun. And therefore, kailangan nilang... Kailangan din natin i-connect doon sa kung kailan na-start yung cultivation ng rice. Kailan ba? O, kung yung original terraces ay rice nga. Pero ang tingin ko rice talaga siya. Rice eh. Kasi yung kanyang concept, gamitin yung tubig na nanggaling sa taas ng bundok para bumaba using gravity. Okay. Kaya parang hagdan yung nangyari. Kaya gano'n. So yung parang meron silang, yung taas ng rice buong ecosystem yan. Yung taas ng rice terraces, andyan yung mga puno. So naiipon yung Nag-i-imbak ng tubig. Tapos continuous yung nag-flow niya down the mountainside. Kasi din, dahil sa taas niya, andyan yung clouds, andyan yung So wet talaga. So bababa siya. So very conducive to wet type agriculture. So ganyan ang tawag natin sa rice kasi rice paddies ang ginagamit. Sa bottom niyan, may taniman na sila ng gulay at yung iba, mayroong mga ponds na meron din silang isda. So kumpleto na. Pag nagkikwento ka ng ganyan, ecosystem attorney, naalala ko kung bakit montik na akong bumilib sa'yo. Montik lang. Naalala ko pag mga ganyang kwento, I'm so interested. Yung mga archaeology, nanonood nga ako ng mga National Geographic, ancient civilization. History Channel. Very interesting. So interesting rin ito kasi tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-aaral. Sana nabibigyan din ng pansin ng gobyerno na alam nyo ba yung every time na maghuhukay kami meron kaming field work talaga para matapos yung aming kurso, no? So yung field work na yon, ang mahal talaga, maglalabas ka talaga
para makumpleto mo yon. Wala daw ba real estate sa Rice Terraces? Malapit na po kasi may hotel na eh. Yan naman ang ano, yung mga real Pag hindi na nagtanim sa Rice Terraces, wala na tayong mga real estate developer, they will counter naman na napaka-holier than thou nyo naman. Kami may research, rin kami, component na we... Yung pala huwag nyo nang gamitin yung mga rice paddies. Ini-incorporate nila yung design ng rice paddy sa kanilang mga obra na... Kahit na anong gawin nyo, At, dapat po, township, ayan. basta agriculture land, Pakita mo yung sa Cebu. Oo, di ba? Inano nila, rice terraces. maski ano pa research gawin nyo, basta agriculture So, why land, no? no. Hindi lang. Why Kasi are you po such- food security ang problema ng Pilipinas. May particular Why are angle you ang such lupa. purists daw? And Uy, hindi. we're just being practical. Hindi. Na tatamnan mo yung farmland. Forever, wala nang farmland yan. Correct. Hindi yan nare-reverse. Eh. Hindi po marireverse. At yung Napakadami ng mga lugar na pwedeng pagtayuan. Bakit nyo pinag-iinteresan? Yung farmland. Why? Kasi po, mas madali. or Sa inyo, mas mountainsides. profitable. Diba? Ang controversial ngayon yung sa Cebu. May isang arkitekto na nag-propose ng design for a township na sa mountain sila mag-build. So, ang gagawin nila, parang rice terraces yung design. Pero may mga bahay. Gumawa na nga siya ng artist supposedly- rendition sa social media. Wow, gano'n na naman. Oo, pero maraming considerations yan. Halimbawa, alienable ba yung lupa na yan? Kasi dun sa DNR, may mga, pag may angulo na yung lupa at a certain angle, hindi na siya pwedeng alienable. Okay. Hindi siya pwedeng, in other words, hindi siya capable of private ownership. It will remain forever public land. Okay. So, anong nangyari para ma-declare yan na pwede kang mag-build dyan? Ano nga nangyari? Doon pa lang sa umpisa, hindi ko pa alam. But the question is, how did you get around that rule? So, yun nga. Second is, ano yung environmental clearance na kailangan dyan? Kamusta ang drainage? Kamusta? Huwag po natin kakalimutan, ano ba yun? Ay, engineering aspects niyan. Yeah. Huwag kakalimutan yung mga ganyan. Ang gusto ko sa sa rice terraces, yung it avoids landslide. Totoo, dahil nga Nawala na yung factor ng landslide sa bundok. According to former DNR Secretary, the number one problem now in disasters, nakakamatay po, ay hindi na yung bagyo, yung baha, o naluno, hindi. Landslide. dala ng oversaturation ng lupa. At nangyari Kasi dahil sa ibig sabihin ng oversaturation ni Trixie, malakas ang tubig. Ang mga bagyo ho natin ngayon, hindi lamang hangin, kundi napakadaming ulan. Yang ulan na yan, pag pumunta sa lupa, lalambot, magiging loose, yan, landslide. Correct. Yan ang ating number one problem. Ano solusyon ni most traveled kaya? Wala pa. We're losing to war. So, delikado rin pala yung mga Sa nagpapagawa doon sa may mga... Well, I assume na there is a way. Oo. landslide. Kailangan talaga Diyan sa Loyola masinop ang Villa, sa mga... Hindi, ang Grand Villas nasa Siguro, baba. oo. Nasa baba ang Or, Grand Villas. kailangan mag-invest ka ng malalalim na piling. Maski naman yun, hindi solusyon. Hindi. Bumigay yung lupa. Hindi, ang mahal pala magpagawa pala doon. Meron pong bago sa Biglang FIBA. mawalan sila ng Ang money. nanalo Germany. Congratulations to Sa Germany. FIBA, FIBA. Sa FIBA. Tapos na po ang World Cup dito sa atin. Pero may Pero nagsalita si oo. FIBA General Secretary. Zagplis. Okay. Na they regret daw po na napakamahal ng ticket. Gano'ng kamahal ba ang ticket? Pare? Di kasi ako mababa ang attendance eh. Oo. Ang napansin nila doon sa mga mumurahin ticket, puno. Doon sa pinakamahal na ticket, puno. Doon sa middle, sparse. Right. Ay, Nagkamali sa pricing. Yung mahal na ticket, kung saan na yung mga naka-t-shirt ng West Philippine Sea. Mga ganon. Mahal yun. Mga senador yan eh. Okay. Yung mga guest ng Can mga afford sikat. sila. Yan, nandyan. Pero yung sinabi sa... Ano na naka-Amerikana masisikip? Hindi po masikip ang Amerikano. Hindi. Maluluwag ang Amerikana namin. Yun sa akin yung traditional size po. correct.
Yun daw Subukan mga ko mag-shoot second and bukas, third hindi napuno. Sayang daming gusto manood. Siguro ayaw naman nila manood dun sa bleachers. Di naman sila makakapasok dun sa pinakamahal. Ang affordable dapat sa kanila yung, kumbaga sa Araneta po yan, lower box and upper box. Yun daw ang hindi masyado. Hindi masyadong doon. Okay. Pero yung bleachers po 27,000 umaabot 27,000. Wow. ang isang ticket. Wow. Parang concert na ni ni Taylor Swift. Hindi. 27, hindi. Kulang yan. Kulang. Lalong nagmahal Siguro daw. na 50,000 Lalong nagmahal nung finals. Mabuti na lang televise. Oh. Alam niyo naman, napakahilig ng Pilipino dyan sa basketball. Kahit pa paano gusto manood ng live. Kasi ang difference niya pag live, masasama ka dun sa energy ng crowd. Tama. At ikaw gaganahan ka talaga, lalo na kung nag-cheer ka sa isang team. Gaganahan ka dyan. Pinagsisisihan daw ng FIBA, bakit hindi nila na... Yan daw kasi ang suggested What price. could have they done? Inoppose nila yung proposal ng local organizing committee na gano'n ang pricing. Okay. Siyempre may say ang FIBA ron, but they agreed. Okay? Yan po ang sinasabi ko kung bakit ilang tao lamang ang nagdidesisyon dito sa basketball, which is a national concern. National. Hindi nyo po pwedeng sabihin sports lang yan eh. Hindi kasama yan sa isipan natin, sa culture, sa psyche ng Pinoy. Okay? So, may kinalaman po kami dyan sa basketball. Pero kayo lang ang nagdi-decide. Ang SBP. Ang concept dapat ng SBP, naalala ko, nung naitayo yan, ma-democratize. Halimbawa, yan larong yan, mapakalat sa buong Pilipinas sa grassroots. Ganon ang concept niyan. Nawala na Hindi yun. elite sports level. Sila na lang Meron Kaya mamahalin na Do Amerikano. you have a beef against return on investment? Nagrenta sila sa Philippine Arena, sa MOA. Nakita mo sa mga hotel. By the way, paano yung... Kaya nga, ganito, yung argument dyan. Okay. Nagrenta na kayo, binayaran nyo na yan. Ba't di nyo paggawing mura yung ticket para pasukin? Correct. And therefore, may income pa kayo. By pricing yourself out of the market, lumait ang kita nyo. Hindi ba stupid yun? Hindi, Hindi nila iniisip yun. nag-marketing sila. This is a one-in-a-kind of opportunity to see the greatest players in the world. And Unfortunately, the marketing did not work did not as work. evidence by the sparse attendance. Okay? Baka inisip nila. Kahit ano sabihin nila, parang Joel, mali. Kahit pa paano nila i-defend. Kasi ang nagsalita na yung FIBA. Yeah. At sa akin, yan ang result ng iilan lang ang nagdidesisyon. Okay? Hindi mo na raramdaman yung pulso ng bayan pag ganun Hindi man Kayo lang nila lang naisip na ang mahal ng bigas ngayon. Tsaka kamatis. Meron naman TV. Pero yung mga nasa middle class po, gusto rin manood yan Of course. Lalo na yung anak mo nagpupumilit. Tay. Oo. Gusto ko makakita ng tunay na basketball. Kasi sawa-sawa na ako sa PBA Tapos na ikaw wala na tatay na tatay na. Ayan. Teka muna. Tingnan ko nga. Naku, Yung mga Di tipong kaya, no? di budget kaya. natin for the month. Enrollment Kaya. na enrollment Oo. By the way, On the other hand, sinabi din Oh. in the same press conference na natuwa sila sa hospitality. ng Pinoy. Pinoy. Diyan tayo sumikat. Diyan talaga, sabi niya. Sa buong sabi mundo. nila, hindi talaga ma-quantify or ma-replace yung ganon, yung pakiramdam nila sa accommodation siyempre, na may naramdaman special nila sa lane pa atin sila, na, tsaka hagad pag escort sa kanila mula sa hotel. Well, kailangan naman natin gawin yun. Hindi makakarating sa game yun. Totoo yan. Ang sa akin, pinakamalaking Mas bagay dyan kasi heavily publicized. Yung nag-entertain si Manny Pacquiao, si pambansang kamao, ng mga paborito niya
Halimbawa, si Klay Thompson. Talagang gusto nilang makita si Manny, no? Si Manny ang Parang eighth wonder of the world. Sabi na, pupuntahan namin yan. Nandito na kami. At hindi naman siya madamot sa oras. Hindi. niya. Totoo din naman. Ang anong maganda nga doon, inimbita niya pa sa bahay. Oo. Halimbawa, yung mga coach. Mga coach. Niya pa, kaya tuwan-tuwa yung Papainin mga niya. nagpa-selfie and everything. Napakalaking promotion yan. Wala pong amount ng PR campaign ng mga masisikip na Amerikana can match. Pero alam mo, it helps a lot na itong si Senator Manny naman kasi. Talagang he has By personality nature. by nature. Hindi siya yung recluse, Kay-gay, suplado. Hindi, very sociable. Hindi, talagang Very very friendly. sociable. Totoo yan. Sabi, Totoo and he yan. will do anything kung anong hilingin, selfie, post, maggaganyan. Yung mga ganun-ganun, gagawin niya. Unfortunately, we just have, barely 2 weeks Oo. to prepare for the Asian Games. Yeah, oo. At yung magagaling natin, nakatali na po sa kanilang mga kuponan just sa Japan. Ay, hindi bale. To the rescue. Nag-offer si Coach Trot Reyes na tutulungan niya si Coach Tim Cone na i-coach ang team para... Oh my Huwag na lang. Huwag na lang. Para Oh my God. Papakialaman pa niya yung coaching style ni Offer, Coach Tim. nag-offer naman. Kaya naman, kalimutan niya na si Chot, tapos na yun eh. Ako ayoko nang banggitin niya. May epal pa eh. May mga ilang katerno pa yung kanyang suot eh. At ang mukhang magiging in charge po rito ay ang San Miguel. Dahil ang kanilang team Thank manager you. si Al Francis Chua. ng San Miguel. At si Tim Cone, coach ng isang San Miguel team, ang Ginebra. So yan ang mukhang mangyayari niyan. Pero kulang na kulang tayo sa player. Oo. Okay. Yung mga magagaling kasi, sila Kai Soto, nakatali yan, no? Yung mga shooter, nakatali sa Japanese. Sumulat daw ang PBA Okay. Malaki chance natin dito. sa Korean Basketball League at saka sa Japan Basketball League na kung pwedeng I-release nila saglit. i-release para lumaro. Para lang, anyway, it's an amateur. Ang problema, hindi recognized ng FIBA itong tournament ng Asian Games. Why? Bakit? Asian yan Pati sa sports may politics. Oo. Oh. Hindi ba? Hindi recognized. No? Kaya baka hindi pumayag yung mga yon. Hindi sanctioned by the FIBA. Ayun. Ngayon, sinasabi, patriotism. Kawawa naman po yung mga players kung Correct, hindi magre-resign sila doon sa kuponan nila. Uy, wag naman yung So, kailangan, ang gawin natin siguro, we create a pool at bayaran ng husto. Yung pool na commensurate, na kapantay ng kinikita nila abroad. Which is a tall order. No, the private sector has to step in. Ayan. Hope springs eternal. Private sector has to, Ayan. Maraming Step salamat sa pagsubaybay sa karambolan nitong araw na ito. Wala akong antabayan. Antabayan natin sa Antabayan susunod natin. programa. Ronda Pilipinas sa radyo. On behalf of Conrad Banaljo and Laksamana, we will see you tomorrow, same channel. Huwag po kakalimutan, nasa Aliw 23 na po kami on your cable channel and on Free TV. Magandang umaga. We'll see you tomorrow. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.